Paano kung sabihin ko sa iyo na sa bawat subo, sa bawat platong inahahain mo sa iyong hapag, ay may nag-aabang na kalaban? Isang kalaban na hindi mo man nakikita, pero unti-unti mong nararamdaman ang epekto sa iyong katawan. Ang tanong, kilala mo ba ang kalabang ito? Ang kalaban na dahan-dahan humihigop ng iyong lakas, pinapahina ang iyong resistensya at tahimik na nagpapalakas sa loob mo mismo? Hindi ito isang halimaw o isang multo. Ang kalaban na tinutukoy ko ay ang chronic disease. Mga malalang sakit na pinapalakas mismo ng mga pagkain na pinipili nating kainin araw-araw. Araw-araw, nang hindi natin namamalayan, para nating pinapakain ng mismong kalaban na sumisira sa ating depensa mula sa loob. Pero, heto ang magandang balita. May pag-asa. At ang kapangyarihan para labanan ang kalabang ito, well, yan ay nasa iyong mga kamay. At mas simple ito kaysa sa iniisip mo. Ating alamin kung paano. Okay, ang ating unang sandata sa laban na to ay napakasimple. Ang lakas ng mga pagkaing buo o kung tawagin sa English ay whole foods. At linawin ko lang ha, hindi ito diet. Ito ang iyong front line of defense. So ano ba itong mga whole foods na to? Simple lang. Ito yung mga pagkaing galing diretso sa kalikasan. Yung hindi dumaan sa kung ano-anong proseso sa pabrika. Mga sariwang prutas, iba't ibang klaseng gulay at whole grains. Sila yung nagiging pundasyon ng isang matibay na immune system. Sila ang nagbibigay ng tunay at pangmatagalang lakas sa ating katawan. Ngayon, hindi lang sa pagpili ng pagkain nagtatapos ang laban. May isa pa tayong kalaban na kailangan nating kilalanin. At ito ay ang chronic inflammation. Isipin mo na lang to, parang may isang maliit na apoy na patuloy na nagliliyab sa loob ng katawan mo. Dahan-dahan, sinusunog ang iyong mga selula. Nakakatakot, di ba? Pero totoo yan. Itong panloob na apoy na to, o inflammation, ay konektado sa mga seryosong sakit. Sakit tulad ng arthritis, sakit sa puso at maging cancer. Kaya naman, sobrang importante na maapulan natin ang apoy na to bago pa man ito tuluyang lumaki at kumalat. At paano natin ito gagawin? Dito na papasok ang ating mga firefighters, mga pagkain na panlaban sa inflammation. Nariyan ang turmeric o luyang dilaw, ang ginger o luya, mga leafy greens at lalo na ang berries na para bang maliliit na sundalong puno ng antioxidants na sumusukpo sa pamamaga. Sila yung mga bombero na nagpoprotekta sa katawan natin mula sa pinsala ng apoy na to. Okay, next, pag-usapan naman natin ang ilog ng buhay na dumadaloy sa loob ng ating katawan. Tubig. Ang hydration ay hindi lang tungkol sa pag-inom kapag nauhaw ka ha. Ito ay critical sa bawat isang function ng ating katawan. 2 litro. Tandaan mo yung numero na yan. Yan ang minimum na kailangan ng katawan mo araw-araw. Para saan? Para suportahan ang lahat mula sa digestion, sa pag-absorb ng nutrients hanggang sa kalusugan ng iyong puso. Ganyan kasimple pero ganyan ka-powerful ang epekto ng sapat na pag-inom ng tubig. Alam mo, sa ating pagkain may mga bayani at meron ding mga impostor. Mga pagkain na nagkukunwaring masarap, nakakabusog, pero sa katotohanan, sila yung mga traidor na nagpapahina sa atin mula sa loob. So kilalanin natin kung sino-sino itong mga impostor na to. Tignan natin yung pagkakaiba. Dito sa kaliwa, andyan yung mga huwad. Mga sugary snacks, white bread, anong dulot nila? Weight gain, mas mataas na risk sa diabetes at sakit sa puso. Sa kanan naman, andyan yung mga tunay, ang healthier alternatives. Anong binibigay nila? Pangmatagalang enerhiya at kalusugan hanggang sa cellular level. Ang tanong, sino ang pipiliin mong kakampi? At ngayon, para sa huling piraso ng ating puzzle, ang sikretong formula. At huwag kang mag-alala, hindi to komplikado. Ito ay tungkol lang sa balanse. Balanse sa iyong plato para sa pinakamainam na enerhiya at kalusugan. Ang bawat plato dapat may balanse ng 3. Una, complex carbohydrates para sa energy. Pangalawa, lean proteins tulad ng manok o tokwa para sa repair ng ating katawan. At pangatlo, healthy fats tulad ng galing sa avocado at olive oil para sa ating utak at puso. Yung balancing yan ang nagpapanatili ng stable na blood sugar at nagbibigay ng tamang gasolina na kailangan ng katawan mo para labanan ng sakit. So, nandito na tayo. Alam mo na kung sino ang kalaban. At ang pinaka-importante sa lahat, alam mo na kung ano ang iyong mga sandata.
Hawak mo ang kapangyarihan para baguhin ang takbo ng laban na to. Hindi mo kailangang baguhin ang lahat ng sabay-sabay. Baka ma-overwhelm ka lang. Ang kailangan mo lang ay isang maliit na hakbang. Simple lang. Una, pumili ka ng isang pagbabago. Kahit yung pag-inom lang ng mas maraming tubig o pagkain ng isang prutas. Pangalawa, gawin mo yan ngayon. At pangatlo, ulitin mo bukas. Ganun lang kasimple. Tandaan mo to, ang bawat pagkain ay isang desisyon. Isang desisyon para palakasin ang iyong katawan o pahinain ito. Kaya ang tanong ko sa iyo ngayon ay, handa ka na bang bawiin ang iyong kalusugan? At siyempre, paalala lang po, ang impormasyong ibinahagi dito ay para sa educational purposes lamang at hindi ito pamalit sa professional medical advice. Napakahalaga pa rin na laging kumonsulta sa inyong doktor para sa anumang usaping pangkalusugan. Thank you for watching Carl Priza. Don't forget to like, share, and subscribe for more practical health tips. Stay informed, stay healthy.